Confirm ko lang muna, Sir Arnolfo. Ito pong nirereklamo po ninyo is misis ninyo, no? So talagang kasal po kayo, Sir Arnolfo. Yes po, sir. Yes po. Kailan pa po kayo kinasal? 18 years na po, sir. May mga anak po ba kayo? 3 po, sir. At sa ngayon, si Madam ay nasa Kuwait bilang OFW. Tama po? Opo. Okay. Kailan siya huling umuwi? April 27, sir. Hindi namin alam po, sir, na umuwi po siya. Nagparamdam po siya sa amin. Nasa Davao na po, sa kabit na po umuwi. Kayo po ay nasa Isabela. Tapos yung misis ninyo mula abroad, umuwi ng Pilipinas pero hindi dyan dumiretso. Yes po, hindi po dumiretso po sa Davao po, sa kabit niya po umuwi, sir. Saan nyo po nabalitaan yan? Nasa Davao po siya pumunta? Sa picture po nila, sir, nag-post po yung sa TikTok po yung lalaki, nasa bahay po ng lalaki si Mrs. Nakausap po namin yung agency at kino-confirm po nila na May 10 daw po nakauwi yung misis ninyo dito sa Pilipinas. Mula po noon, hindi man lang kayo tinawagan? Hindi po, sir, hindi na po. Wala man lang kayong pasalubong? Nalaman po ng hipag ko na nakipag-imbestiga po doon po sa Davao. Nag-chat po yung kapitbahay po ng lalaki sa kanya na nandito po si Ate Rospic, sabi niya po. Sinubukan po ba ninyong tawagan, Sir Arnolfo, yung misis ninyo? Yes po, ginausap po namin siya pero nagpa-blatter po kami sa pulis Davao, pinuntahan po siya doon. Sabi niya po, hindi na daw po siya uuwi sa amin. Kamusta po ba? Ano, meron ba kayo naging away? Wala naman po, sir. Ano naman po kami, okay naman po kami sa sa Saudi siya, hindi naman po kami nag-away. Minsan nagagalit ako sa kanya kasi yun nga, hindi niya tigilan yung lalaki niya sa kaka-video call, kaka-chat. Yun lang po, lagi po kami nag-aaway. Matagal na po sila eh. Sir Arnolfo, matagal nyo na palang nalaman na may ka-video call si Yes, po. Mrs. Matagal na po, sir. Mula nung, po, sir, ng 2024. Iisang lalaki lang po ba itong kausap niya mula 2024? Kasi mukhang bata yun, ha? Opo, sir. Isa lang po, yan lang po si Daryl Kin po, sir. Ilang taon na daw to, sir? Kasi parang bata. Mukhang bata. 23, ma'am. Ilang taon po ba si Mrs.? 38, sir. Paano niya nakilala tong taong to? Yung sabi po sa akin, sir, yung kasama niya na kasambahay, may ka-chatmate din po na kapitbahay ng kabit niya. Si Mrs. po mismo nagsabi na single ba yan? Siya po mismo nagpakilala sa sarili niya. Siya pa nanligaw kung tutuusin. Opo, tinanong niya po yung bata na single ba yan? Nagbibigay ba ng suporta sa mga bata? Nung 2 taon po siya, nagbibigay po siya ng 1,000, minsan 500. Kada buwan? Kada linggo? Opo, buwan po. Malamang yung mas malaking pera nasa ibang tao na. Ayos po, 14K po ang binibigay ng asawa ko sa kabit niya. Nilabasan niya po ito ng motor. Attorney, tatanong lang po sana namin yung update po kung kailan po nakaalis at nakabalik po itong OFW natin si Marivic Cuenco. Gawa po ng hinahanap na rin po siya ng kanyang Mr. Attorney. Na-issue po siya ng May 6, 2026. Ngayon may 2 months validity po ito hanggang July 5, 2026. Pero wala pa po sa system namin yung deployment date. So, hindi pa namin ma-confirm po kung nandun na ba siya sa Saudi. So, ngayon po, kino-ordinate namin sa welfare officer namin. Ang sabi ng welfare officer, para ma-check daw po sa system, kailangan daw po ay merong ICAMA number. Since we don't have that information, susubukan po kung matawagan po. Meron po kasing system na tinatawag sa WhatsApp, no? Hindi po makukuha yun or matitrace kung nag-arrive kung walang ICAMA number niya o kahit passport number. Ang pwedeng solution po dyan siguro po, is a request sa Bureau of Immigration dito po sa Philippines. Attorney Sherry, maraming salamat po. Welcome po, Attorney Jay. Salamat, Attorney. Ang mahalaga sa atin ngayon, Sir Arnolfo, we need to know kung asan talaga tong misis ninyo. Okay? Kasi apparently, nasa Pilipinas lang yan. Okay? Yes po, pero nag-video call po siya sa mama niya. Sabi niya po, nasa Kuwait siya po. Wala po yan sa record natin, no? We will double check. Opo, sir, opo. Kasi Opo. baka naman sinabi na lang niya na nasa abroad siya para itigil mo na yung paghahanap sa kanya dito sa Pilipinas. Baka kasi At may saka po, itinatago siya. Nag-send po siya sa amin ng booking, John 4, na naghintay po kami lahat sa kanya pero wala po nangyari. Wala po siya sa airport. Pumunta po ako ng airport at saka wala po talaga siya. Hindi po, piki pala po, gawa-gawa niya lang. Ma'am Quinto, kasi nabalitan po namin that you were the agency recruitment nitong
OFW na ito, kausap naman namin yung kanyang husband, no? Alam niyo po ba kung asan ngayon itong ating OFW? Attorney, actually, nung bago siya, prior to her, repatriation po pauwi ng Pilipinas, since finish contract na po siya. So, it was confirmed that nung May 10, talagang nakauwi po siya. Kinonfirm po din namin doon sa employer niya na nakauwi po siya. Then, after that, nakausap siya ng staff namin from Santiago na nasa Davao daw po, si worker. Nasa Davao that time. Pero ngayon po, attorney, hindi na po namin siya makontak since nakablock na po kami sa kanya. Hindi naman po siya nakabalik apply po sa amin. I don't know kung anong agency na po niya ngayon. Maraming salamat kay Ms. Rafael Apo. Quinto, ang welfare officer ng Nonstop Overseas Employment Corporation. Hindi na nga po siya nagbibigay. Ako pa nagbabadika sa kanya pero sa lalaki lang pala pumunta. Magkano po ba inutang niyan? Ay utang po siya na 5,000 po lahat. Okay. Well, Sir Arnolfo, wag mong bayaran. O nga po. Kung itong mga nagpautang, yun naman yung kinausap. Baka mamaya, Sir Arnolfo, kung patuloy mong binabayaran yan, baka ikaw na nagbabayad ng motor ng lalaki niya. Dami niya pong ginawa doon, motor, TV, Durabox, foam. Samantalang yung bahay po namin, sira-sira po, hindi niya pa lang po napagawa. Sir Arnolfo, kung magkaroon po kami ng balita dito about your wife, we will contact po kayo immediately. In the meantime, balitaan nyo rin kami kung biglang mag-reach out po sa inyo kasi ang concern namin right now is for the kids. Sir, nagchat naman po siya sa akin nung isang account, pero hindi niya po sinasabi kung nasaan po siya. Ayan sir, manawagan kayo ulit kay Marivic Cuenco, yung inyong misis sir. Baka sakaling nanonood siya ngayon. Magmensahe Sabihin mo yung totoo kung nasaan ka. Hindi mo sinasabi ang totoo kung nasaan ka. Wala ka pala sa ibang bansa. Dito ka lang pala sa Pilipinas. Sinungaling ka sa mga anak mo, sa pamilya mo. Sa lalaki niya, good luck. Natirahan mo lang yung asawa ko. Alam ko, pira lang yung habol mo. Alam mo, kusensya ka. Wala pang trabaho po yan, ma'am. Tambay lang po. Sir, may mga nagtatanong lang dito kung babalik po ba si Mrs. Buong puso nyo po siyang tatanggapin. Yes po, ganun ko pa siya kamahal. Kahit umuwi na po sa kabit niya. Basta umuwi na sa mga anak niya po. Handa ko po siyang tanggapin. Sige po sir, maraming salamat sir ha. Kapag meron po kaming impormasyon or nag-message din po sa amin si Ma'am Marivic, agad din po namin ipagbibigay alam sa inyo. Salamat po Sir Arnulfo Cuenco at magandang hapon po. Salamat po.